Magandang araw mga ka-Pede Range. Update sa ating manukan. Ang laking pinsala ng iniwan ng super typhoon na Paulo. Ayun na, nasira yung silungan ko tsaka yung aking ranging area. Nabagsakan ng saging. Ayun, sira. Buti na lang sarado tong kabila. Kundi nakawala yung mga manok ko kasagsagan ng bagyo. Ipapakain ako ng aking manok. Hindi ako nakapaggiling ng Madrid de Agua. Ang pakain ko trigo mais na may commercial feeds. Dahil yung panggiling ko nasira, hindi ko pa naayos. Pero ayusin ko yun dahil mabigat sa bulsa ang commercial feeds. Ayan, lalaki na nila. Nakapagsalang na rin ako ng itlog. Ang naisalang ko nasa 50 piraso din. Kinukulit na nga ako ng buyer ko sa per kilo kaso ayoko pa. Wala rin naman akong ibibigay sa kanya. Siguro yun pag napalaki ko yung mapipisa dun. Kahit 40 pirasong mapisa dun, bibigay ko sa kanya. Sira yung aking raging area. Bagsakan ng saging. Laki pa naman ng saging. Ito, nabagsak din tong saging na to dito sa aking silungan. Kaya bumagsak yung bubong niya. Buti na lang itong ibang saging dito hindi bumagsak. Hindi bumagsak dito sa isang raging net. Kundi makakawala lahat ng manok ko. Ilang araw nang umuulan dito. Ngayon lang gumanda yung panahon. Kaya ngayon lang din ako nakapag-video, nakapag-vlog. Ang hirap mag-vlog pag bumabagyo. Tsaka buti walang nagkakasakit dito sa mga manok ko. Titibay talaga tong gantong lahi ng manok. Malapit na to mga itlog. Sayang tong saging na to, pagka tag-init wala na silang silong. Nagbibigay lilim din sa manukan ko. Ito, pinapak nila yung katawan ng saging. Bibiniyak ko lang para makuha nila yung loob. Sayang din kasi merienda nila yun. Bubusog din sila dun. Hindi ko na hinahalo yan sa patuka. Hinahayaan ko na lang tuka-tukain nila. Para pag magutom sila, may tutukain sila. Itong isa susunod, bibiyakin ko din yan. Pag naubos nila to. Pero paubos na to Ayan o. Pinakawalan ko na to. Yung isang rooster na pang-cross ko. Sanay naman na din na kasama nila tong isang rooster na yan. Sana maraming mapisa dun sa sinalang kong 50 pirasong itlog. Kahit pa paano mapisa sana ang 40. Para pag napalaki ko, kahit pa paano marami-rami yung makukuha ng buyer ko ng per kilo. At
Tsaka hindi ko papakainin yun ng pure feeds pag 1 taon na sila. Ay 1 buwan. 1 buwan papakainin ko na sila ng halo. 50% commercial feeds, 50% Madre de Agua na. Kaya kailangan gawin ko yung panggiling ko. Next week gagawin ko na yun kasi hindi pwedeng araw-araw na commercial feeds ang papakain ko dito. Mumulubi ako. Ginawa ko lang kasi yun yung panggiling ko, shredder ko ng dahon. Kaysa bumili tayo, kaya naman nating gumawa. Kahit pa paano makakatipid pa rin. Yung ginamit ko dun, makina ng dryer, motor ng dryer. Nabili ko lang 200. Ganda ng inahin na to. Ang laki. Ito magandang rooster naman. Ang laki. Bata pa. Lapad ng likod oh. Ganda yan. Pang breeder. Yung matamlay natin ayun oh, masigla na. Lumalapad na rin. Nakaka-recover na unti-unti. Ang ganda ng katawan ng manok ko. Lalakas kasi kumain. Kahit mga pinaghimayan na limasag, hinahagis ko, kinakain nila. Gustong gusto nila. Kaya kayo pagka mayroon kayong mga pinaghimayan ng alimasag, mga shell nun, ihagis nyo, ipakain nyo. Maganda rin sa manok yun dahil may makukuha silang mataas din ng protina nun, tsaka calcium. Dahil sa shell yung calcium. Kaya pagka kung merong sa mga kamag-anak ko na ang ulam nila alimasag, hinihingi ko yung mga shell na pinaghimayan nila, hinahagis ko dito. Kaya gumaganda rin yung katawan ng manok ko kasi yung tira-tirang laman ng alimasag nakakain nila. Mataas ang protina nun. Magaganda na tong pang cross ko. Isang inahin oh. Laki na oh. Di pa ako nagkakapera. Pag nagkapera ka, using ko tong breeding pen. Sira-sira na eh. Wala pa kasing budget. Pag siguro pag nakabenta ako ng per kilo, yung mapagbebentahan ko dito ko ilalagay. Ayusin ko to. Gagawin ko ng bakal to. Para yung mga breeder ko diyan ko ilalagay. Tapos yung mga palakihin ko dito i-range ko. Or baliktad. Yung mga breeder naka-arrange yung mga palakihin dito sa kulungan. Kasi maganda rin sa breeder naka-range, naka-raging sila eh. Kasi nakakalahig sila. Tapos yung mga palakihin mas magandang nakakulong kasi masisave nila yung energy nila eh. Kasi pag nakalabas sila, lakad-lakad sila. Kalahig-kalahig, hindi katulad pag nakakulong. Kain pahinga lang sila. Wala silang ibang gagawin. Mas lalaki silang mabilis. Ayan. Hanggang dito na lang mga pedo range. Abang na lang kayo sa susunod na upload ko. Sana nagustuhan niyo yung ganitong video. At saka sa mga bagong viewers ko, baka pwedeng pa-subscribe naman para suporta na rin sa kagaya kong small YouTube vlogger. Ganito na lang mga pwede rin.